Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum. Sumainyo po ang kapayapaan. Ito po muli ang iyong kapatid, si Ka Rashid Indasan. At ito po ang programang Ang Tuwid na Landas. Ito po ay serye, mga episode na amin pong ipinapalabas through YouTube at pina-upload po natin sa mga Facebook, sa ating Facebook upang makapanood po ang maraming kababayan po natin at nagpapasalamat po kami sa mga ilang kababayan po natin na nagpapadala po ng mensahe sa amin. Ang ilang po ay nag-appreciate na kung saan ay may mga nakikinabang mo pala sa palabas na ito sapagkat atin pong pinapaksa ang iba't ibang argumento na may kinalaman po sa pananampalatayang Islam at gayon din po sa mga kaibayo po nating pananampalataya. Kaya sana magpatuloy po kayo, magtiyaga sa panonood po ng mga ipapalabas po namin sapagkat yung mga paksa na inyo pong marinig po dito ay talagang napakahalaga lalo na may kinalaman po sa ating mga pinapaniwalaang reliyon o sa mga ating pong spiritual na kaalaman at higit sa lahat may kinalaman po sa kaligtasan. Ang ating pong pag-uusapan ngayon, ang reliyon po ba ay mahalaga? Kung mahalaga po ang reliyon, sino po ang nagbigay ng reliyon? At ano po ang pangalan ng reliyon? Meron po bang tamang reliyon? Pag sinabing tamang reliyon, yun po yung totoong reliyon galing sa Diyos. At ang reliyon po ba ay makapagliligtas? Kasi yan po ang kalituhan ng maraming kababayan po natin. May mga naglipa na, nagsuportang mga evangelicals, mga born again, mga baptist, nagsasabi, ang reliyon hindi kailangan yan. Hindi ka naman ililigtas ng reliyon. Ang kailangan mo, relasyon. Gusto lang po namin ipagpauna sa inyo, ginagamit po namin ang salitang reliyon sapagkat yun po ang translation, ang pinakamalapit na translation sa salitang din sa Arabic, na ang din po kasi ay ito po yung kompletong aspeto ng pamumuhay, the complete way of life. In other words, hindi ito nahuhubad. Kasi sa religion, medyo malawak ang meaning, andyan yung paniniwala sa Diyos, yung mga obligasyon na dapat mong tandaan, mga palatuntunan. At iba naman, kung titingnan po niyo sa mga definition po ng reliyon ay magbalik, pagbabalik loob sa Diyos. Iba naman ay, in other words, ang religion per se ay sa ibang practices, ang religion parang naubad eh. In other words, seasonal. May mga pagkakataon sa buhay mo o maraming sandali ng buhay natin na hindi natin pinag-uusapan ng reliyon. In other words, para ka lang sumali sa isang organization. Whereas ang din, ito po ay complete way of life, hindi mo nahuhubad. Kasama ng iyong buong pagkatao. At ito po ay kompletong aspeto. Ito po ang palatuntunan ng Diyos na nais ng lakaran po natin. So, ngunit gagamit po ako ng salitang reliyon para magkaunawaan po tayo sapagkat hindi naman po ang translation na ibinigay po sa atin. Wala sa salitang din, tinranslate po ng reliyon. At pag sinabing reliyon, sa kanang aming mga Muslim, ay katulad na po ng pagkakalam ng marami, ang reliyon po namin ay Islam. Ngayon, dito muna po tayo sa Quran. Sa Quran, malinaw po sapagkat ipinahayag ng Quran kung gaano kahalaga ang reliyon. Iisa-isahin po natin para malaman po ng tao, kailangan ba talaga reliyon, Ka Rashid? Hindi ba relasyon na lang sa Diyos? Iba naman, kailangan relasyon lang kay Kristo. Sumampalataya ka lang kay Kristo, tapos na. Hindi mo kailangan ng reliyon. Hindi mo kailangan ng reliyon, kaya hindi natin dapat hanapin kung anong tama at huwad o huwad na pananampalataya o maling reliyon. Kailangan lang natin ng relasyon. Lilinawin po natin yan. Alhamdulillah, sa Quran,
Quran al-Karim, napakalinaw po ng mensahe, lalo na sa mga major doctrine. Pagdating po sa reliyon, ito po ang sinasabi ng Diyos na lumalang po sa atin. Walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang huling kapahayagan sa makatwidbagay ang Quran al-Karim na kanyang ibinaba sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa buong tao hanggang araw ng paghukom. Ito na dapat ang ating susundin. Ito na dapat ang ating patayan ng ating pamumuhay. Ito na dapat ang Quran al-Karim ang ating pong ang patnubay na dumating sa atin para mahango tayo mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Pakinggan po natin ang sinasabi po sa isang ayat. Ito po ay mababasa natin sa Surah Ar-Rum, Kabanata 30. Ang ayat po ay 30. Chapter 30, verse 30. Na'udhu billahi minash shaitanir rajim. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ito pong sabi sa wikang Tagalog para mas maunawaan po natin, manamnam po natin ang sinasabi po ng Quran al-Karim, ang maluwalhating Quran. Kaya panatiliin mo, utos po ito, panatiliin mo, ibaling mo, isuko mo ang iyong sarili, ang iyong mukha, kaya panatiliin mo ang iyong mukha sa reliyon bilang isang makatotoo. Mamalagi sa kalikasan ng pagkalalang ni Allah na ninalang niya ang mga tao ayon doon. Walang pagpapalit sa pagkakalika niya. Yan ay ang matuwid na reliyon. Ngunit ang higit na marami sa mga tao ay hindi nakakalam. Gusto ko lang pong basahin sa inyo ang translation po sa English. So set you your face towards the religion of pure Islamic monotheism. Allah's fitra with which He has created mankind. Ano po ang tinutukoy dito? Utos pala sa atin na ating pong ibaling, iharap, panatiliin ang ating mukha. Saan? Sa isang reliyon. Ano po yung reliyon ito? Tinukoy, ito po ang katalagahan ni Allah, ang kalikasan po ng Diyos. Aba, mayroon palang utos ang Diyos sa atin. Atin daw ibaling, atin daw iharap, atin daw isuko ang ating sarili, atin daw panatiliin ang ating mukha. Saan? Sa isang reliyon na makatotoo. Ano tong reliyon na to? Ang reliyon na ito ay kalikasan. Fitra sa Arabic. Katalagahan. Na sa pamamagitan ng katalagahan na ito, nilalang ni Allah, nilalang ng Diyos ang tao. Aba, nasasagot agad ng direkta ang katanungan kung mahalaga ba ang reliyon? Paano hindi mahalaga? Sa pamamagitan pala ng reliyon nito, itong reliyon na ito ang kalikasan ni Allah, ito yung kalikasan ng Diyos, ito yung katalagahan ng Diyos, na sa pamamagitan ng katalagahan ito, sa makatwid ng reliyon ito, ang reliyon ito ay makatotoo, dito niya nilalang ang tao. Ang linaw po. Ang linaw. In this religion, which is Allah's fitra, katalagahan ni Allah, with which He has created mankind, sa nature na ito ng Diyos, God's nature, this religion is in accordance with God's nature.
And from this nature, God Almighty, Allah subhanahu wa ta'ala, He created mankind. Nilalang niya ang tao sa pamamagitan ng katalagahan ito, sa makatuwid ng reliyong ito. Meron palang reliyon. Meron palang reliyon na katalagahan natin. Pitra din, katalagahan natin. Likas sa atin, sapagkat sa pamamagitan ng kalikasan ito, katalagahan ito, nature na ito, pitra ni Allah, pitra ng Diyos, sa makatuwid ang reliyon, dito tayo nilalang ng Diyos. Sana naging malinaw po sa ating kababayan. Malinaw pala ang sinasabi ng Quran al-Karim patungkol sa reliyon. Kung tayo po ang papatnubayan sa makatuwid, papatnubayan sa tuwid na landas, katulad po ng pamagat ng ating programa, ang tuwid na landas. Ang tuwid na landas, pag sinabing tuwid na landas, ito po ang reliyon ng Diyos. Ulitin ko po, pag sinabi pong tuwid na landas, ito po'y tumutukoy sa reliyon. Sa reliyon po ng Diyos na lumalang sa atin. Pakinggan po natin. The same chapter, dito po sa ika-6 na kabanata po ng Quran al-Karim, ang mababasa po natin po sa chapter 6, Surah Al-An'am, chapter 6, verse 161. Ito po ang ating mababasa. قُلْ إِنَّنِي حَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَامًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ang sabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, pautos na sinasabi po ng Diyos, tunay na ako ay pinatnubayan ng Panginoon sa tuwid na landas. Ano po ang pinapasabi? Ang pinapasabi po sa atin, pinapasabi po kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyang inutusan at tayo ng mga Muslim. Sabihin mo, tunay na ako ay pinatnubayan ng aking Panginoon sa tuwid na landas. Ano yun? Isang reliyong tama. Ang linaw talaga. Ano yung tuwid na landas na kung saan tayo pinatnubayan? Ang sabi, tunay na ako ay pinatnubayan ng aking Panginoon sa tuwid na landas. Ano ang tuwid na landas? Isang reliyong tama na, ano po yung reliyong tama? Sa makatuwid ng tuwid na landas, na paniniwala ni Abraham. Ang reliyong tama, paniniwala ni Abraham. Sa makatuwid ang tuwid na landas, ang reliyong tama, ang paniniwala ni Abraham bilang isang makatotoo. At kailanman, hindi siya napabilang sa mga nagtatambal sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Utos ng Diyos na sabihin namin mga Muslim na kami pala pinatnubayan sa isang tuwid na landas. At ano ang tuwid na landas na ito? Isang reliyong tama. Bakit tama? Sapagkat ito ang paniniwala ni Abraham. Sa makatuwid, pinatnubayan kami. Saan? Sa reliyon ni Abraham. Ano yung reliyon ni Abraham? Isang reliyong tama. Dito pa lang, hindi ka na dapat magmuni-muni, hindi ka na dapat wala ka na dapat na ikakatwiran pa kung kailangan ng reliyon. Sapagkat, unang-una, sinabi po sa atin ng Diyos, ni Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo pala mayroong likas na reliyon. Na sa pamamagitan ng reliyong ito, dito tayo nila. Kaya lang nakalimot tayo
Kasi nalimutan nakagisnan natin yung tinuro ng ating magulang. Sinasabi rin niya ni Abraham sa isang talata po ng Quran, sa isang ayat ng Quran, na palibasa, nasa katalagaan talaga tayo ng Diyos, tayo pinanganak sanggol. Nung sinilang tayo sa mga, ang magulang natin, ang ninuno natin, sumasamba sa ribulto, kaya natakpan yung ating katalagahan, natakpan yung ating katalagahan, pero hindi talaga yun ang nature natin. Hindi talaga yun ang nature natin. Natakpan yung ating likas na kalagayan sa makatwid ang kumikilala sa nag-iisang Diyos na tunay. Kaya may patnubay na dumating at pinapasabi po sa atin na kami pala bilang mananampalataya ay pinatnubayan sa isang tuwid na landas, ang tamang reliyon, ang reliyong tama, na kung saan ito ang paniniwala ni Abraham. Ano yung reliyon na yun? Ano ang reliyon na ito? Iniisa-isa po natin. Ganyan ang pag-aaral. Ang maganda lang, sa Quran, tumpok na tumpok po natin at malinaw. Hindi po ito talatang pinagtatagpi-tagpi, katulad ng ibang mga sekta, reliyon, na nakagawa po ng reliyon, sapagkat pinagtagpi-tagpi po ang mga talata. Mamaya pagdating po natin sa Biblia, ating pong patutunayan yan. Sapagkat sa Biblia, sa Quran, malinaw. Wala nang kalituhan papasok sa kote ng tao. Kailangan ba reliyon? Hindi. Hindi po. Wala nang kalituhan. Kailangan ng reliyon. Ibig sabihin, hindi ka na malilito. Wala nang kalituhan papasok pa sa isip mo. Hindi ka na mag-iisip, kailangan ba reliyon? Hindi ka na mag-iisip ng gano'n. Sapagkat pag nabasa mo ang Quran, malinaw ang kapahayagan ng Quran Karim. Ano yung reliyon? Anong pangalan ng reliyon? So, tanggap na natin ngayon, mayroon palang reliyon na kung saan inuutos po sa atin ng Diyos na dito natin ibaling ating sarili, ating mukha, panatilihin natin ang ating mukha sa reliyong ito. Na itong reliyong ito, ang kalikasan po, katalagahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sa pamamagitan ng katalagahan ito, nilalang niya ang tao. At ang reliyong ito, sa makatwid ang katalagahan ni Allah, ang tuwid na landas. Ito ang tamang reliyon. Ano ang pangalan ng reliyon ito? Yan. May sagot po ba sa Quran? Pakinggan po natin. Dito po sa isang ayat, mababasa po natin sa surah Al-Imran, ikatlong bahagi po ng Quran al-Karim, verse 19. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Hindi na po sinabi. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Ang tunay na ang reliyon saganang kay Allah. Tunay na ang reliyon saganang sa Diyos. Tunay na ang reliyon saganang kay Allah ay ang Islam. Ano po ang pangalan ng reliyon? Islam. Sino po ang nagbigay ng pangalan ito? Si Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos na lumalang sa ating lahat. Wala nang iba. Hindi inimbento ng tao. Hindi ito reliyong pinagtagpi-tagping talata. Sa Bible, walang pangalan ng reliyon eh. Ang ginawa po ng ibang nagtayo ng kanilang sekta, pinagtagpi-tagpi ang talata, bumuo ngayon ng reliyon, pinarehistro sa Securities and Exchange Commission. At maninindigan pa ng opisyal na pangalan ng kanilang reliyon ay ganito, sapagkat sa talatang ganito. Hindi po ganun eh. Kung totoo yun dapat wala nang makakatutol. Dito, meron pa bang kayang tumutol kung babasa ka ng Quran? Set aside po natin. Kung ang isang tao, lalo na mga profesor, matatalino, babasa ng Quran, regardless kung naniniwala sa Quran bilang salita ng Diyos o hindi, siya ba ay papasok sa konklusyon na magiging konklusyon ng isang babasa ng Quran, ang pangalan pala ng reliyon ay Islam? Tiyak, yun po ang magiging konklusyon ng sino pa mang babasa ng Quran.
Kasi malinaw, letra per letra. Tunay na ang reliyon sa ganang kay Allah ay Islam. Kaya wala namang magtatalo. Kung Quran po ang pagbabatayan, wala nang magtatalo kung anong pangalan ng reliyon. Kailangan ba reliyon? Kailangan. Sino nagbigay ng reliyon ito? Si Allah mismo, ang Diyos. Malinaw na mababasa po natin sa Quran. At kanina nabasa natin ang reliyong tama na ito, siyang paniniwala ni Propeta Abraham. Siyang paniniwala ni Abraham. Palibasa si Abraham, sabi nga, sa Surah Al-Imran, chapter 3, verse 67, si Abraham ay hindi isang Hudyo. Basahin po natin. Ang sabi po dito, talagang hindi po Hudyo si Abraham. Paano maging Hudyo? Ito, apo niya yung mga Hudyo eh. Ang Hudyo po kasi lahi eh. Unfortunately, sa panahon natin, pag sinabing Hudyo, lahi na, tribo na, reliyon pa. So, yun po ang naging definition ngayon ng Jew. So, dito po sa Surah Al-Imran, chapter 3, verse 67, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Si Abraham ay hindi isang Hudyo at hindi isang Kristiyano, bagkus siya noon ay isang makatotoong Muslim. Isang makatotoong Muslim. Kaya naman pala ang gusto ng Diyos, dito natin isuko, ibaling, iharap, panatilihin natin ang ating mukha sa reliyon na ito. Nakatalagahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito dapat natin ipamalagi, ipanatili ang ating sarili, ang ating mukha sa reliyong ito. Sa makatwid ang katalagahan ni Allah, na sa pamamagitan ng reliyong ito, ang kanyang katalagahan ito, nilalang niya ang tao. At ang reliyong ito ang tuwid na landas, ang tamang reliyon, ang totoong ang reliyong tama, sa makatwid ang paniniwala ni Abraham, sa makatwid ang Islam. Sapagkat si Abraham pala, noon pa man ay tinawag ng isang makatotoong Muslim. Ano yung sabihin? Hindi siya napabilang sa mga nagtambal kay Allah. Si Abraham na kaibigan ng Diyos, kailanman hindi niya inisip, palibasa, kaibigan niya ang Diyos, kaibigan ni Allah. Khalilur Rahman, the intimate friend of the most merciful, hindi niya alam ang Trinity, no? Wala siyang malay sa Trinity na ang Diyos ay may tatlong persona. Best friend niya, kausap niya eh. Best friend niya, kausap niya si Allah, ang Diyos na tunay. Kaya hindi siya naniniwala sa Trinity. Hindi siya naniniwala. Hindi sinabi sa kanya, Abraham, ako, isang Diyos, may tatlong persona kami. Hindi po. Kaya, yung reliyon ni Abraham bilang isang makatotoong Muslim, kailanman hindi siya nagtambal sa pagsamba kay Allah. Wala siyang pagtatampan. Walang shirk, yung tawagin, na nagawa si Abraham. Kailanman siya ang ama ng tawhid, ang ama ng paniniwala sa nag-iisang Diyos na tunay. Yan si Abraham. Kaya, patulog. Tunay. Kaya, ang sabi po ng Quran Karim, tunay na ang pinakamalapit sa mga tao kay Abraham ay talagang ang mga sumunod sa kanya at ang propetang ito. Ang ibig sabihin propetang ito ay walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino ang pinakamalapit na mga tao kay Abraham? Ang mga sumunod sa kanya. Yung sumunod kay Abraham, kapanahon na niya. At ang propetang ito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang mga sumampalataya sa makatwid, ang mga sumasampalataya, kami yun, ang umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladina amanu, yung mga sumampalataya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yung mga sumampalataya sa makatwid ng mga Muslim, ang umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ang pinakamalapit ng mga tao kay Abraham. Si Allah ay ang katangkilik ng mga sumasampalataya. At ngayon din, malinaw na ating pong nalaman sa Quran na talagang kailangan ng reliyon. At ang pangalan ng reliyon ay Islam.
At ito ang matuwid na landas, ito ang tuwid na landas, ito ang totoong reliyon, sa makatuwid ang reliyon ni Abraham, na dito dapat natin ibaling ang ating sarili, ang ating mukha, isuko natin ang ating sarili, ipanatili natin ang ating mukha sa reliyon bilang isang makatotoo. Yan po ang nakasaad sa Quran. Yan po ang mababasa po natin letra por letra, malinaw. At ang pinakamalaga, sino ang nagbigay ng reliyong ito sa makatwid ng Islam? Ito ang nagbigay po nito, walang iba, kundi ang nagmamay-ari ng buong sansinukob, ang lumikha ng mga langit at lupa. Walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang Diyos na tunay. Ngayon, kapag ibang reliyon ang pinili mo, maliban sa reliyong itinalaga, sinabi ni Allah, sinabi sa Quran, nakasaad sa Quran, sa makatwid, maliban pa sa Islam, o pwede bang pumili ka ng ibang reliyon maliban pa sa Islam? Anong mangyayari? What will be the consequences? Pakinggan po natin ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, napakalinaw, sa Surah Al-Imran, chapter 3, verse 85. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Na ang sabi po, ang sino mang naghahangad ng iba, chapter 3, verse 85, ang sino mang naghahangad ng iba pa sa Islam bilang reliyon, malinaw po pinili mo ibang reliyon, reliyong inimbento ng tao, pinili mo reliyong pinagtagpi-tagpi mula sa talata ng Biblia, pagkatapos pinarehistro, pagkatapos nagsiselebrate pa sila ng yearly anniversary ng pagkakatatag ng kanilang iglesia, ng kanilang reliyon, ng kanilang fellowship, whatsoever. Halatang, inimbento lang ng tao. Binili mo ibang reliyon, maliban sa official na religion, na ibinigay mismo ng lumalang sa atin, ang sabi, ang sinumang nag-aangat ng iba pa sa Islam, pipili pa ng iba pa sa Islam bilang reliyon, hindi iyon matatanggap mula sa Kanya. Kailanman hindi tatanggapin. At siya sa kabilang buhay ay kabilang sa mga malulugi. Talunan. Malulugi. Bakit ka malulugi? Talagang maluluging wala nang bawi. Lahat ng pinagpagalan mo sa mundong ito, yung mabubuting gawa mo, pagpapagal, mababaliwala, sapagkat ibang reliyon ang pinili mo. Kaya mahalagang reliyon Ang reliyon, ang din, ito ang palatuntunan ng Diyos, na kung saan, ito ang katalagahan po ng Diyos, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paano ka maliligtas kung wala ka sa kanyang reliyon? Paano tatanggapin ng iyong mga mabuting gawa? Paano tatanggapin ng iyong pagsamba? Wala ka sa kanyang palatuntunan, wala ka sa kanyang din, wala ka sa kanyang reliyon, wala ka sa kanyang katalagahan. Kaya, malinaw na ipinapahayag, pag ibang palatuntunan, ibang reliyon, ibang din ang pinili mo, hindi tatanggapin. Mapapabilang ka sa mga naluluto. Kaya malinaw po sa Quran. Ngayon, baling po tayo sa Biblia, papiyaw. Alam mo ninyo, ang problema sa Biblia ito. Halimbawa, magbabasa ako ng Biblia. Magbabasa ako ng Biblia. Regardless kung naniniwala ako o hindi sa Biblia, ang kukunin ko lang biblical facts. Magbabasa, profesor, 3 profesor halimbawa. Matatalinong tao babasa. Merong bang reliyon sa Biblia? Ano pangalan ng reliyon sa Biblia? Ayon sa Biblia. Halimbawa, hanapin lang natin yung biblical facts. Parang sa Quran. Kahit hindi ka naniniwala sa Quran, na ito'y salita ng Diyos, pag binasa mo ang Quran, sino man ang bumasa nito, tiyak, makakasumpong ng absolute truth. Konklusyon, saan? Na kung saan, kung ang hinahanap mo, pangalan ng reliyon, nakasaad sa Quran, Islam. May reliyon ba? Meron. Di ba? Malinaw sa Bible. Ito pang problema, may nagsasabi, hindi kailangan ng reliyong Karashi. Hawak niya, Biblia. Tapos may makikita ka naman, kailangan ng reliyon.
Mali yung sinasabi ng iba, na relasyon lang, sapat na sumampalataya kay Kristo. Hawak niya, dala-dala niya, Biblia. Ang iba naman, hindi po pwedeng kailangan, hindi po pwedeng walang reliyon. Sapagkat mayroong opisyal na reliyon na tinutukoy ang Biblia sa makatwidang iglesia. Doon ako nagtataka eh. Yung iglesia, yun ang pangalan ng reliyon. Malabo eh. Sapagkat ang iglesia o iglesia, yan ay kongregasyon, kalipunan ng tao. Paano mo sasabihin yun ang opisyal na pangalan ng reliyon? Kaya walang pangalan ng reliyon sa Biblia. Kung meron, hindi nyo nagtalo-talo. Kaya nga nagtatalo-talo kasi wala, malabo, wala talaga. Ano, iglesia ng Diyos? Nako, meron ka pang ipapangatwiran kapag yun ang pinaniwalaan mo. Kumbaga may loopholes pa. Ano talaga? Yun ang problema sa atin. No? Pero ako naniniwala sa pagbabasa ko ng Biblia, meron talagang reliyon. Wala nga lang yung official name. Tingnan nyo, babasa po ko. Dito po sa talata sa tinatawag nilang Old Testament, Deuteronomy chapter 10. Ito po mabasa natin. Chapter 10 verse 12. At ngayon, O Israel, ano ba ang inihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya. Paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo. Natuparin ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin na aking iniutos sa iyo sa araw na ito para sa iyong ikabubuti. Sa makatwid, mga kapatid, yung pong salitang matakot ka, lumakad ka sa lahat ng kanyang daan, ibigin mo ang Diyos, paglingkuran mo ang Diyos ng iyong buong puso at kaluluwa, tuparin ang kanyang mga utos na uwi po sa isang salita. Sa makatwid ang Islam. Sapagkat ito po ang kahulugan ng Islam. Pagsuko, pagtupad, pagganap, pag-ibig sa Diyos, pagsukong ganap, submission, total submission to the will of God. Yung Islam po, salitang Arabic yun. Pero ito, kinapsulize na po yung takot, yung paglakad sa tuwid na landas, sa daan ng Panginoon, yung pag-ibig sa Panginoon, yung paglilingkod sa Panginoon, yung pagtupad sa pangapalatuntunan ng Panginoon, yung po nauwi sa isang salita sa makatwid ng Islam. At ang tumutupad ng mga ito, tinatawag pong Muslim. At pinakilala nga po ng Quran. Panahon pa ni Abraham, tinawag na siyang Muslim. Isa siyang makatotoong Muslim. Nang ibig sabihin ng makatotoong Muslim, yung totoong sumuko sa kagustuhan ng Diyos. At kailanman hindi nagtambal, nag-akibat ng pagtatambal sa pagsamba sa Diyos. Yan po ang dapat natin matanda. So, meron palang tuntunan sa makatwid ng reliyon na itinuro o tinuturo ayon sa pagbabasa natin ng Biblia sa panahon pa ng matandang Israel. Ngayon, yung iba naman, hindi kailangan ng reliyon, kailangan ng relasyon. Pag tinanong mo naman, saan mo mabasa yun? Hindi rin nila mabasa. Merong reliyong tinutukoy ang Biblia. The Bible describe what is the true religion. Binigyan tayo ng description. Unfortunately, hindi po tayo binigyan ng ng pangalan kung anong religion. Tinukoy lang niya kung anong dalisay ng religion. Kaya mali din yung sinasabi ng iba, no? Na hindi raw kailangan ng religion. Pakinggan po ninyo. Ito po sa isang talata ng Santiago 1:26 at hanggang 27. Kung inaakala ng sino man na siya'y reliyoso, subalit hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang reliyon ng taong iyon ay walang kabuluhan. Hindi po sinabi rito na hindi malagang reliyon. Yung reliyon po ng tao, dapat may kabuluhan yung kanyang reliyon, supposed to be. Na inakala niya, reliyoso siya. Kaya lang, ang problema, sa practices, walang mabuting gawa.
Kaya mali rin yung iba eh. Pananampalataya lang, sapat na. Hindi. Mayroong gawa. Sapagkat ang nagpapatunay na yung pananampalataya ay ang iyong gawa. At malino na sinasabi sa talatang ito, kung inakala ng sino man na siya'y religyoso, subalit hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang reliyon ng taong yun, walang kabuluhan, walang kwenta. Pero hindi po natatapos doon. Sa talatang 27, ang dalisay na reliyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos. May sinabi, reliyong dalisay na reliyon na walang dungis sa harapan ng Diyos. Ano po yun? Ang dalawin ng mga ulila at ang mga balo sa kanyang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. Ito yung description ng tunay na reliyon, dalisay na reliyon sa mata ng Diyos, para sa Diyos. Yung taong nasa tamang reliyon, dapat ang karakteristik o description ng totoong reliyon nito, dalisay na reliyon nito, dumadalaw sa babaeng ulila o sa mga ulila at sa mga balo, sa mga widow. Ano po? Sa mga babaeng balo. At walang dungis na iniingatan ng kanilang sarili, no, hindi po nadungisan ng sanlibutan. O, di may reliyon, meron pong reliyon na tinuturo. Mali po ang sinasabi ng iba na hindi kailangan ng reliyon at ang kailangan ng Diyos. Kaya lang, ang problema sa Biblia, anong reliyon? Anong pangalan ng reliyon? Dinescribe kung anong dalisay na reliyon. Kaya lang, anong pangalan ng reliyon? Diyan magtatalo-talo ang bumabasa ng Biblia. Ano po? Diyan po. Kaya, ang challenge po ni Karasin, una, ano po ang reliyon ayon sa Biblia? Sa Quran, malinaw po kung anong reliyon. Sa Quran, malinaw po kung ano ang tinutukoy na reliyon. Meron tayong Quran dito. Ayan po. Kung anong tinutukoy na reliyon. Hindi maliligaw ang tao eh. Makakasumpong ka sa absolute truth. Wala nang makakatutol kaya walang loopholes. Yun ang maganda sa Quran. Inukuis lang, kaya walang nagdidebate sa ang gamit mong Quran. Ang reliyon ganito. Hindi, isang reliyon lang tinutukol sa Quran. Sa Bible, ang problema sa Bible, anong reliyon? Ang pangalan. Kaya nga, ang dami-daming reliyon na na-produce po ito Ang masakap pa, yung iba nagsasabi, hindi kailangan ng reliyon. Ano ba? Kailangan ba o hindi? Pangalan ng Diyos, pagtatalunan. Reliyon, pagtatalunan. Ganun po kalabo sa Biblia. Ano pong ibig sabihin, ano pong ipinapawating ni Karasin po dito? Subukan po ninyong tayo po ay magpaliwanagan. Kasi napakalagang magkaroon po tayo ng pagpapaliwanag o pangangatwiran. Ano po, makikinig po ako sa inyo, papakinggan po ninyo ko, magtatanong po tayo. Subukan po ninyo, ano po talaga ang pangalan ng reliyon na tinuturo sa Biblia? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan na katotohanan. Yung ba paniniwala mo? Ano? Iglesia ni Kristo, opisyal na reliyon, pangalan ng reliyon, iglesia. Paano naging pangalan ng reliyon ng iglesia? Tinatanong ni Karasin yan. Anong pangalan? Anong pangalan? Metodista? Ano? Born again? Iba, ayaw patawag na reliyon ka. Hindi reliyon ng born again, relasyon. Ano? Jehovah's Witness? Yun palang tanong. Please, gusto ko malaman. In informative way. Karasin, hindi ka nakakaintinding bumasa. Ang linaw-linaw sa talata ng Biblia. Ang pangalan ng reliyon ay ito. Pwede nyo kaya share sa akin yan, mga kapatid. Sapagkat sa tagal-tagal ng pagbabasa ko sa Biblia, wala akong nakita ang pangalan ng reliyon na sinasabi ang Biblia. Ako kanina, yung nabasa ko sa Deuteronomy chapter 10, tinulungan na lang namin kayo. Sapagkat doon, binigay yung description. At ang sinasabi namin, para makapsulize mo yung pagsunod, takot sa Diyos, paglakad sa kanyang daan, pagtupad ng kanyang mga alituntunin,
pag-ibig sa Kanya. Ang lahat ng yun, napapaloob sa isang reliyon na tinatawag ay Islam. At sa Quran, malinaw na ang pananampalataya ng lahat ng mga anbiya, ng mga propeta. Kasama si Noe, kasama si Abraham, kasama si Moises, si David, si Solomon, si Kristo, si Jesus Christ. Siya nagturo, tinuro niya ang tamang landas, ang tuwid na landas. At ang tuwid na landas, yung pala, ang reliyong totoo. At ang reliyong totoo, ang pangalan ng reliyong totoo yun, walang iba kundi Islam. Na sapagkat sinabi niya sa Surah Al-Imran, chapter 3, verse 51, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu hada siratun mustaqim. I-define what is the straight path, ang tuwid na landas. Ang sabi ni Kristo, si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Siya ang inyong sambahin. Ito ang matuwid. Ito ang tuwid na landas. Malinaw. Yung tuwid na landas, yun ang reliyong Islam. Kaya ang lahat ng mga propeta, ipinapaliwanag sa Quran, ang kanilang reliyon na dala-dala, tinuturo nila sa sangkatawan, walang iba kundi ang pananampalataya, ang reliyong Islam. Yan po ang challenge po namin. Kaya nga nalulungkot ako sa mga kababayan natin. Nalilito Hindi daw kailangan ng reliyon. Ang iba naman, ang reliyon, ganito ang pangalan. Naku po, nalilito po, hindi na tayo kayang pag-isayin ito Subukan po ninyo i-share kay Karasit. Ano ang pangalan ng reliyon? Mga kapatid kong Muslim, tanungin po ninyo. Tanungin po ninyo yung pinanggalingan po ninyo, lalo na yung mga balik Islam. Saan talaga nakalagay sa Biblia? Ang opisyal na pangalan na Diyos mismo ang nagbigay para ito'y tawag mo sa reliyon. Ang pangalan ng reliyon, Diyos mismo nagbigay, ay ganito. Kaya ano pa mang klaseng pangalan niya? Yung ba talaga? Pag-aralan po natin, kasi sa Quran, napakalinaw. So, dito po sa ating episode na to, particular sa mga sandali ito, nalaman po natin na napakalaga po ng reliyon. Bakit? Sapagkat, ang Diyos pala ay meron itinalaga sa ating reliyon At ang reliyon na to, ito'y katalagahan ng Diyos. Sa katalagahan ito, sa makatwid sa reliyong ito, dito niya nilalang ang tao. Naturalesa sa atin ang reliyong ito At ang reliyong ito ay tuwid na landas. Totoong reliyon. At ang pangalan ng reliyong ito ay Islam. Malinaw po, nabasa po natin sa loob ng Quran ito. At pansamantala, ako po yung nagpapaalam sa inyo. At samantalay ko po, at tabayanan po ninyo, bi'idnillah, sa kalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala, na matuloy na po, masimulan na po natin ang kape, talakayan, na kung saan, ito po yung coffee restaurant. Dito lang po, sa tabi ng Masjid Al-Burhan, ito po yung Masjid Al-Burhan, nasa loob po tayo ng masjid. Ito pong kape, talakayan po natin, ito po ay kapihan, may merienda, may kainan, restaurant, na kung saan may pumapaksa sa harapan, nagdidebate. Kung hindi man debate, may pumapaksa sa harapan, isang tao na pumapaksa ng mga makabuluhang na paksa, issue, na may kinalaman sa reliyon, number 1, may kinalaman sa science, may kinalaman sa discovery, may kinalaman sa health, kalusugan, wala pong politics. Basta yung mga makulong. Kaya, alimbawa, mayroong pumunta rito gustong pumaksa, makipag-sharing, at makikinig po yung mga kumakain. Gayan po ang kape talakayan. At ang highlights po natin, may nagdidebate po sa harapan. Na kung saan yung mga audience, habang nagkakape, habang kumakain ng pansit, kumakain ng mga menu, ay nanonood po ng debate. Kaya welcome po rito, lahat po ng mga kababayan natin sa nakaibayo natin sa pananampalataya. Welcome po, anumang religion, anumang schools of thought, anumang sekta. Dito, sa kape talakayan, ito na po ang pagkakataon ninyo na tumindig, magpaliwanag, sapagkat katulad nga sinasabi ng Quran, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Makipagtulig saan kayo, argue with them in the way that is best. Yan po ang kape talakayan. Tabayanan po ninyo, isama po yung sa dua, mga kapatid kong Muslim. Muli, ako'y nagpapasalamat po sa inyo kung kayo po ay may katanungan.
Katulad po ng nagawa na po ng marami sa mga kababayan po natin, maaaring kayo po ay mag-message po sa akin sa aking pong Facebook account sa Rashid Marnel Alhari Indasan, o kaya maaari kayong mag-text sa akin sa 0933-131-3400. Pwede rin kayong mag-email sa akin sa marnelindasan@yahoo.com. Ipinapakilala ko po muli ang Masjid Al-Burhan, ang Sirat Al-Mustaqim Dawah Center na inyo pong matatagpuan sa number 10 Bakawan, Project 7, Veterans Village, Quezon City. Malapit na malapit lang po sa SM North EDSA, SM City North EDSA, at sa Walter Mart Muñoz, o kaya dyan sa LRT Last Station, Roosevelt Station. Po. Maraming salamat po, O Allah. Maraming salamat po sa mga pagkakataong ito, sapagkat pinintulutan po nyo ang katulad ko sa bakong ito na ipangaral po sa mga kababayan ko ang iyong mga salita, ang katotohanan na kung saan ay makakahango po, mahango sila mula sa kadiliman ng pagsamba sa Diyos-Diyosan patungo po sa nag-iisang pagsamba sa nag-iisang Diyos na tunay. O Allah, patuloy mo kaming pabusan ng mga pagpapala at mga biyaya, sapagkat kami po'y umaasa lamang sa iyo. Ingatan mo ko, ingatan mo ang aming mga mahal sa buhay, sa bawat sandali, sa bawat saglit, sa bawat isang pagkaramdaman natin ang pagdunya sana, pinakakagay sana, makinagabanar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.